Shuvi. Shuvi, Shuvi. That, that sounds to me like a dance step. Pero, Shuvi. Bakit Shuvi? Ang pangalan mo. Ano ba yung klaseng Shuvi? Pangalan, Shuvi. Shuvi! Shuvi. Shuvi. Hindi naman po ganun. Shuvi po, from the root word, charis. Ano po, UV. Dahil UV. po, dun po nag-aral yung parents ko. They've met there. And baka dun din po talaga What's ako there? ginaw. UV. University of Visayas. Alright. So, yun po yung meaning ng... Tapos siguro dun po sila nag-meet. From what I know, dun din pa siguro ako ginawa. Ay, hindi ko pa alam. Sorry. Dun po sila nag-meet. So, dun po ako nabuo. So, UV po, dinagdag nila sa pangalan ko, kaya may Shuvi. And you like your name? Gusto ko sana Tita Mel ng Sofia. Wow! Diba yung parang iba yung atake. Pero personally naman po, naging ano ko siya, naging marka ko siya, Yes. Shuvi. Oh, unique, no? Oo, naging unique daw Unique po. yung pangalan mo, no? Yes. Panganay ka sa ilan? Ilang kayo? Siyam po, siyam na magkakapatid. Panganay ka sa siyam na magkakapatid. Yes po. And you all look the same? I mean, yung features nyo, yan, ganyan kayo? Medyo yung iba po. Siguro mga 4, same kami. Pero yung other 5, oo, medyo bilog. Magkakaiba naman po si Shuvi, si Shaina, si Sean, si Shin, si Sean, si Akil, si MJ, si Princess ug si Ninya. Ano? Diba? Parang tongue twister. Tita. Pangalan nyo lahat yun? Yes po. Ay, ba't ganun ang pangalan? Iwan ko din sa parents ko, Tita Mel. Oo nga. Shuvi, Shaina, Sean, Shin, Shun, Shakil. Whoop! Stop! Yun. Slowly. One. Shubi. Shuvi, Shaina. Shaina instead of Yes. China. Shaina. Shaina Angel. Oh, Shaina. Okay. Yes. Sean. Sean. Sean Michael. S-E-A-N. S-H-A. Puro S-H, Tita Mel. S-A Sean. Yes. Okay. S-H-A-N. Sheen. Sheen. Ang layo po, di ba? Sean Sheen. Sean Sheen. Oh. Yes. Sean. Oh. Hindi pa sila tapos. Shakil. Oh, why? Yes. At MJ. Akala kasi nila last na to. Oo. Sabi nila, sige, ibahin na natin. Hindi na SH. Kaya Michael Jr., MJ. And then Princess. Okay. And then Ninya. And, bilisan mo, again. From top to bottom. Shubi siya na siya, Shin, Shin, Shakil. Yes, yun. Parang po siya nandito. Yun Hey, po kami. tama ba na tawaging toxic yung pinagdaanan mo sa inyong pamilya? And why? I Bakit grew up toxic? in a very dysfunctional family po. My Because? parents don't have a job po. So, hindi Anong pwede ba siya mga anak walang job? sanay po sa hingi. Tsaka may mga lola, lolo, tita. Oh, Opo. are you serious? Siguro po, nung mga una, nung kami pa lang, kasi my dad is a frustrated basketball player. So, hindi niya po natupad yung mga pangarap niya. And nabuo po ako at a very young age. They were 19 and 20. Okay. So, hindi na po nila na-practice. My mom graduated accountancy naman po. Oh, yun pala eh. Pero kasi buntis ng buntis. Ay! Yes. Oo Sayang, nga diba? naman. Oo, paano Gusto niya maging yun? CPA, pero hindi na po siya nagka-chance na maabot yung mga pangarap niya po personally. Naging mother na po siya all throughout her life. Yes po. Ano yung pinakamatindi, pinakamasakit na childhood experiences mo? If you consider it toxic, no? Ano yun? Siguro po pag sinasaktan ng daddy ko, yung mom ko, na ako po yung tumatanggap nung abuse, nung mga suntok, sipa. Bakit ikaw ang tumatanggap? Kasi maano ka? Ano tawag nito? Hinaharang mo. Po. Ah, Naaawa po ako sa mama ko. ah. Opo. And nag-aaway po kasi sila in front of us. So Oo. kami magkakapatid, bago ko po sila itabi para safe po sila, pupuntahan ko na po yung away po ng mom and dad ko. And that was very often? Madalas ba yun? Palagi po yun. Palagi Halos yun? everyday. Ganun po siya. Halos everyday. I grew up po talaga na Sa sinasaktan po yung mom ko. Pero ang children, sinasaktan ba niya? Kami din po, lalo na po paglasing po yung daddy ko. Oh. Oh my. Daddy's girl ka ba? Nung una po, siguro mga kinder ako, gano'n yung Nung maliit ka pa? Yes, super daddy's girl po ako. And then, nung lumaki ka na,
Nakita Nung mo? namulat na po ako sa Aha. pinagagawa po ng daddy ko, Aha. doon na po ako nagbago po sa pakikitungo po sa kanya. Aha. How old was this? Yung medyo nabubuksan na yung isip mo. Third year high school po ako noon. so Kasi you're po, about sa Saudi po yan nagtrabaho yung daddy ko. Oo. So, habang nasa Saudi siya, OFW, naghiwalay po sila. Sa sobrang daddy's girl ko nga po, naghanap po ako ng paraan para po magbalik sila. Oh, okay. Kasi nagkakaroon ng boyfriend yung mom ko. Oo. Tapos ayoko po mahiwalay kaming magkakapatid. Oo. Kaya effort ko na po talaga na pabalikin siya from Saudi. And then nung pagbalik niya po, medyo mali po yung naging... Mali na pinabalik mo. Tell us why. Nagdepende na po yung dad ko sa mom ko. So, kesa magtrabaho siya doon sa Saudi sana, pag uwi niya po dito, hindi na po siya nagtrabaho ulit. So, ever since galing siya Saudi, I was third year high school, never na po siya nagkaroon ng trabaho. Asa na lang po ng asa sa trabaho po ng mom ko. Yung mom ko naman po, nung time na yun, may trabaho. So, 7 pa kami noon, umaasa na siya sa mom ko. Ayaw na daw, sabi niya po sa amin, ayaw yung bumalik ng Saudi kasi takot siya mawala yung mom ko or kami magdalaga na. It's coming from a place of immaturity po yung dad ko. Yung dad ko medyo naging dependent po talaga. So, kaya po siguro ayaw niyang magtrabaho. Tsaka wala pong trabaho nagtatagal sa kanya. Opo. Naku, hindi ka ba natatakot? Pag baka mapanood ka ngayon ng daddy mo, lagot ka. Alam naman po nila yun po yung bubog ko. Ever since sa PBB po kasi, yun po yung mga bagay na hesitant po akong sabihin. Kasi I know naman po, PBB has a lot of viewers, so marami pong makakapanood. Yes. And yung audition pa po namin, marami na po kami pinagdaanan na okay ba to sabihin. Na ano ko na po, na-process ko na po yun. And na-process nasabi mo ko na na. din po sa parents ko kasi I feel like they also need to learn po. And baka po sa ganitong paraan, baka po ma-learn yung parents ko. Oh. Pero nun daw, ano ka, bata-bata ka pa madalas ka daw mabuli. Opo. Bakit? Nigra. Tita Ano? Mel. Nigra. Nigra? Yes, yun yung ano nila sa akin. Nigra. Ganun. Kasi di ba morena po ako. Pero times 10. Imagine mo ito pa, pero times 10. Ang pagka-dark. Dati. Opo. Pumuti ka ng lagay Kulang na yan. na lang siguro kakulay ko. Di ko alam. Basta po, sobrang itim. Tsaka malaki ang ngabil. Ugly duckling talaga, Tita Mel. Well, you certainly not an ugly duckling now. Siyempre, nagdalaga na po ang mga features. Pero siyempre, nung bata ka, tapos ano pa ako, Jijimon. So, parang, Jijimon, mataba? Mataba? What's Jijimon? yung parang yung dawe ay ano, parang ano po ba, varsity jacket. Basta po, Jijimon. Oh, Jijimon. Jijimon. Diba? Gen Z talaga si Tita Mel. Alam ko yan. Diba? Alam ko yan. Millennial Alam ko yan. And then? Yun po yung kinalakihan ko. Pero So, how were you bullied? How was siguro that po done? yung skin color ko. No, how? Tinutukso ka? Ganun. Apo? Sino nagtutukso sa'yo? Sinong nagbubuli sa'yo? Puro tukso na mga classmates ko na, maitim siya, gano'n. Wala akong friends. Like, maitim siya. Minsan pa nga, meron pa nga ano na, hindi ko alam, tinapunan lang ako ng bola. Kasi nainis na siya sa akin. Wala akong ginawa sa kanya. Sinatanyil. Sinatanyel, ha? Naalala mo pa yung pangalan niya, ha? Basta po yung pagiging bullied ko po noon, ever since I was young, nung lumaki po ako na very insecure with my skin color, and malaki Really? ang labi ko, ganun. Oh, but you have beautiful teeth. Oh, Thank you tingnan mo, po, ganda. Oo, Kahit so- na malaking bibig mo. Pero sexy yun, malaking bibig, di ba? Ngayon, sabi ko nga, hindi lang ako maganda nun, hindi lang ako uso. Oh, di ka lang uso ngayon, Oo, uso na ngayon, yun. Pati, grabe. Oh, di ba? pati bibig, di ba nagpapainis yun Yes. din sa bibig, no? Sabi ko nga, hindi na ako Oo. na kailangan. Okay. At what age did you start working to support your family? Pati mga kapatid mo, suportado mo. What Yes. age? Siguro mga 8th grade, nagsali po ako ng beauty pageant. So, Aba, nagsumasali ka pa ng beauty Yes. pageant kahit binubuli ka na maitim ka. At doon ko saka, po binawi yung confidence ko. oh, Yung kasi tita ko- nananalo ka. Opo. Tsaka Really? kahit na hindi nananalo,
ang goal ko lang po talaga, sa mga barangayan po to, hindi po yung malalaking pageant. Yung mga 2.5 na backstage, consolation prize. Oo. Kasi pag may ganyan, may mga panalo na sila. Okay, show na minsan. Ang akin lang doon, ang 500 na consolation prize. Okay na sa'yo yun. Yes, pambigas Big na po deal namin na yun, yun. ma-500 Pambigas na ka. po namin yun. Oh, really? Yes po. So that- lahat ng barangay pinupuntahan. Aha. Ganun kami ng kasama ko pong makeup artist noon. Oh. Yes po. Pero, so how was school? Paano yung school? I juggle both po. How? Nung time na yun, it was good naman. It was okay po for me kasi passion ko po talaga ang pageantry. So, nadja-juggle ko po siya both. My studies and my work at the same So how old was this? 8th grade? 8th grade. So, siguro mga 14, 15. Oh, okay, ha? Pero kasi, di ba, pinag-aral ka ng, you had scholar. sponsors for Yes for po. school. Is that correct? Yes po. Swiss Yes. sponsors. My mom is working po kasi sa isang Swiss company, Swiss. Oo. So, one of her benefits po is to, siguro mga 3 kami magkakapatid pwede pag-aralin. Aba, ang galing, ha? Yes, in any courses. Really? Kasi kung parents ko po lang po talaga ang susundin ko, I would not even tungtong sa Cebu Wala. Doctors. Mahal po talaga yung gusto ko. Kasi gusto ko po talaga maging doktor. Gusto mo talaga And you Yes. started Yes po. with the help of the Swiss Yes, company, yes. Sir Stefan nakapag-aral. and Sir Heinz po. Yes po. Mag-asawa. So, Bali- you went to school. Ano nangyari? Why did you have to stop? Third year college na po ako, incoming. COVID, pandemic happened. Online school na lang po kami noon. And hindi na po ako makapag-aral kasi po malaki na po ang balance. So, sanay po ako sa school namin na pinapaalis kasi po hindi po nakapagbayad. Okay. Uy, So, kala ko may sponsor ka. Oo nga po, nagagamit po siya ng parents ko po. Ay, sus. Gid. Paano ba yun? Kasi nga po wala po sila work. So, yung mga... Nagagastos yung pinapadala. marami po kami. 9 po kami. Ay, nako. Nabisto ba yan nung mga Swiss, husband and wife? It was just last year po na nasabi ko po yung katotohanan sa kanila. Kasi they're still expecting me na, they're expecting me last year to graduate po, college. Oh, that's right. Kasi gusto na nila pumunta ako ng Switzerland, doon na magtapusin yung pag-aaral ko po. And hindi nila alam yung artista-artista. So, I was honest naman po to them na malaki po talaga yung balance ko po sa school. And what was their position? Anong sabi niya sa'yo? They were disappointed po talaga. And they did not indicate if they wanted to still continue supporting you despite finding out na gano'n na nangyari. It was up to me naman po kasi they treated me as a child, as their daughter. Opo. Oh, wow. Sobra po nila akong suportado talaga po sa lahat. Even this po, kahit nung last week nagkita po kami, they were happy with my success po. Pero at the same time, I was really telling them po na babalik po talaga ako. Kasi it's a dream of mine na young Shuvi po ang gumawa ng dream na yun. So ayoko po yun bitawan. Naku. What other traumatic experiences na dinanas mo, Shuvi? Aside from, that should have been traumatic with you, right? Yung matuklasan mo na inuubos lang pala ng parents mo yung pang-tuition mo, no? Tsaka, paano ka inapis ng parents mo, Shuvi? wala po kasi ako nung bank details. Wala po akong sariling, di po ako financially literate nun. Wala po akong alam sa mga bangko-bangko. So, they were holding po talaga the money. Although, hindi po nila binibigay sa akin. Ako po ang kumukuha ng resibo, tapos ipinapa-edit po nila sa akin. Ay, ba't ko ba ito sinasabi? Natin sabi. Bakit? Hindi ba pwede? Parang Erase. crime na to Delete. delete Na lang. Delete na natin yun. Ganito na next question. Gaano kahirap sa inyo magkakapatid yung palipat-lipat kayo sa Bantayan at sa Polomolok? Bantayan, Ireland, in Cebu, right? Correct, no? Yes po. And Polomolok, lipat-lipat kayo. Yes po. Ba't kayo lipat-lipat? Pag nag-aaway po sila, Ala? pag for example, away dito, dyan ka na sa nanay mo. Lipat ka naman doon. Punta na sa nanay. Saan yun? Cebu? Ay, puntahan na naman. Bantayan yun. Tapos
mahal nilang isa talaga, Tita Mel. Pupunta na ng daddy ko, okay na naman sila. Manganak na naman. Mga anak na naman, Oo. o kaya Tapos kayo nag-away na naman, punta na naman kami dun sa... Ganun po nangyari sa amin. Pero in a Oh my brighter God. side, I've learned how to really adjust. So mas naging, on a positive note, para pong natuto po akong mag-adjust sa bagong environment. Hindi na po, yung kaibigan ko, hindi na kami nagtatagal. Parang, iiwan din naman kita, punta din punta naman. mo sa kabila. Oo po. Oo nga. Kailan ka nagsimula maging isang content creator? Ito po yung 3 years ago po. I did one video po. Not really thinking na it would like gain 1 million views. Oh, really? Ginawa Ayan ko ba lang. yung pinakamarami? Yes po. Oh, talaga. Ano ba yan? Anong klase? Nag-smile ako, Tita Mel. Ano? Nag-smile ako. Oh, ngayon? Yun lang. Nag-smile ka lang? Oo nga Hindi ko Naging din 1 million? Oo, laki-laki, Tita Mel. Wait, Ano ko oh nung my. zero sa TikTok. Tapos naging 10,000 a day ang followers ko. Oh, Hindi talaga ako nagpo-post. Hindi ako yung mga post-post. Hindi. Nilagay ko lang ang cellphone, tapos naingganyo lang ako sa filter. Baka kasi ilagay mo yung Oh. tapos susundan ka ng camera. Aha, yes, So, oh. naingganyo lang ako. Gawin ko nga, tapos smile. So, atake-atake lang din ako doon, Tita Oh, Mel. So, oh, oh. nag-smile lang din ako sa cellphone. aha. Tapos pag natulog ako, kasi naglilinis ako ng bahay, di ba? Oh. Ako po kasi toka ng lilinis, alaga ng bata. Linis kami, tapos nag-2 million na daw ang views. Pag-post ko kaagad. Hala. Tapos day, nag-10,000 na po yung ano ko. So sabi ko talaga, grabe. Grabe, Tapos after no? 6 months, 1 million na yun. Oo. Tapos hanggang ngayon, parang 16 million na yun sa views sa TikTok po. Palagay mo, bakit? Hindi ko Ingipin mo ba? Yung labi mo ba? Yung alin ba? Sinasabi po nila, Tita Mel, kasi yung gamit ko kasi, wala man akong iPhone, Android. Ay, Ay, no. oh, tapos? Android. So, Android yung cellphone ko. Oo, naku. So, para sa kanila, it's different. Ah. Parang, iba atake nito. Parang yung quality daw, para daw akong sinaunang babae. So, parang, nako. yun yung ano nila. Ano ba? Nandun pa ba? Ha? Nandun po, asa na Hindi pa cellphone. na-delete. Yun po, yung Ako nga, mamaya una. titignan ko nga kung ano yung sinasabi. Pero paano ka naman na-discover para maging isang artista? So, because of that viral video, Ah, na ano po I ako ng see. Jag Jeans. Isa po Jag siyang Jeans. endorsement ng Jag. Tapos pinahanap po talaga ako ng owner sa isla namin. Oh, really? Tapos sabi nila, lilipad ka ng Manila. First time ko po maglipad nun. Magsakay sa aeroplano? Yes. Ah. Tapos Oh, sabi how nila, did that feel? Teka muna, how did that feel? Grabe talaga. O bakit takot ka? Kabang-kaba. Kabang-kaba ka? You had fears in your mind? Tsaka na- mag-shoot daw kami ng billboard. Oh, how? Opo. So, Okada kami noon. Aha. Pinastay po nila ako sa Okada noon. So, Yeah. during that week po na nasa Manila po ako, inikot po nila ako, sinabihan pa nga, anong gusto mo puntahan sa Manila? Ang una ko pong ni-request talaga, EDSA. Kasi palagi ko po siyang nababasa sa Nababasa, libro. nadidinig, oo, Opo. Ano EDSA. ba yung EDSA na yan? Mahaba daw yan. Tapos nung nandun po kasi sa EDSA, nandun na pala billboard ko. Gusto ko pa nga bumaba. Bawal pala bumaba sa EDSA Oo. noon. Maha? Talagang totoo po talaga. Sabi ko, baba ako sa EDSA. Oh. Yun po yung mga, mga humble beginnings. Hindi ko pala alam na bawal mag... Pero during that time po, ito na po yung si Miss Joy Marcelo po of Sparkle. Si Joy, oh. Best friend niya po yung Si tita Annette. ko po. Opo, Ay, si Miss yung ano mo. Opo. Oh. So sabi ng tita ko, bakit hindi ka mag-artista? During that time, I was still studying po to become a physical therapy. Ba't hindi ka mag-artista? Ganun. Oo. Gusto ko po maging Miss Universe noon. Sabi ko, ala, baka ito na yun. Grabe naman ambition mo, no? Baka ito na yan. Sabi ko, why? Sabi ko, bakit po ako mag-artista? Miss Universe po ang gusto ko. Ganon. Sabi na, mag-acting ka muna. So, doon po si Miss Joy Marcelo. Siya po ang una talagang, sila ni Tita Mia po, nag-push po talaga sa akin na maging artista po talaga. Okay. Ano naman ang mga napunta ka na sa Manila, no? Aside from, being talagang struck by all the things that you saw in the city, in Manila, si EDSA, si ganyan, si ganito, no? Ano pang mga adjustments mo? Mula island girl in Bantayan, no? Yan, to the big city in Manila. Ano? Pollution.
Ay, pollution. Grabe talaga ang pollution dito. Sa isla naman namin doon kasi 'di ba maganda naman ang scenery namin doon, may dagat naman, may natural naman, fresh of breath. Masarap naman talaga pong luminghap ng ano doon usok. Oo. Pag dito talaga, Tita Mel, Oh my. ang main adjustments ko talaga walang dagat. Tapos, Meron malaki. meron naman. Yung Malaking Manila Bay. dagat namin dito. Oo, Oo. in fairness nga eh. Galing din pala Cebu ang sand. Pero yun po yung mga adjustments ko talaga. Pollution and living alone po without my family. I was living alone. So up to now, you're living Yes alone? po. Ay, with Ashley po ako ngayon. Nagkaroon po ako ng roommate. Yeah. Yes, po. Yeah, okay. Bakit umabot daw na sinaktan ka ng mama mo? Nagkaroon ba ng ganon? Na naggalit na galit sa'yo ang mama mo? Yung pagiging artista ko po talaga, hindi po sila suportado dito. Pero nung content creation era ko po kasi, yun po yung ginagamit po talaga nila yung pera ko. So ever since po, pera po talaga yung root po ng mga away namin. So hanggang sa naging artista po ako, they've expected more from me po. And I was already supporting po the family. So sometimes po, pag hindi lang po ako nakakapagpadala, dun lang po ako medyo na Tapos every December po kasi, umuwi po talaga ako. I make sure to go home po para po maging Santa Claus po sa mga kapatid ko. Okay. So gusto ko po sila bigyan ng mga gifts, 8 po sila. So every time po yan, umuwi po talaga ako. Hindi lang po naging maganda yung huling uwi ko po with my mom. My mom po kasi is also not mentally, Stable? yes. I would say so po. Hindi naman Well, diagnose ng doctor, pero Yes, po oo. kasi she grew up without parents din po guiding her. And my dad has been abusive po talaga ever since. So, gets ko po where she's coming from. And I wanted her sana po na umalis na muna or tigilan po or i-cut po yung relationship po nila. And I'm willing po to, Take her in. yes, and You really wanted take her care with of you. be the father. I would love to po. So gusto ko po sana gawin niyo po yung decision to be a woman po she is na kaya po, capable of doing something more than just a wife po ng dad ko. Yun po yung sana gusto ko pong mangyari. Hindi niya po na-take yun kasi syempre conservative doon. Or siguro mahal niya lang po talaga yung tatay ko po. Pwede rin. Oh. And that's not bad. Pero po kasi kailangan po nila magtrabaho. So, minsan po, may dumating lang po siguro sa point na may nasabi na rin po akong masasama. Hindi ko na po din na-control. Kasi po mahirap din po sa akin na I'm living alone, sustaining my needs, also sustaining the needs of my family Your po. siblings. Oh. Opo. So, was there a time na dumanas ka na talagang yung masidhing lungkot? Yung, even to the point na nag-isip ka na ng hindi maganda. Meron bang ganun sa pinagdaanan mo in your young years? Okay? Meron na? Depression, ang low, yung ganyan. Yung pinakamalala po yung first month ko po dito sa Manila. Yung first time ko po living without my siblings. Sanay po ako sa maingay, sanay ako sa malaking pamilya. Tapos para po akong nasa four corners ng studio ko po na condo nun. So yung adjustments ko po na knowing na I'm not gonna be able to be a doctor or like my parents robbed me of my dreams. Yun po yung mga struggle ko po noon na bakit po ako nag-artista ang gusto ko naman po maging doktor. So parang yung crisis ko po na sa sarili ko, tama ba yung ginagawa ko? But hindi ba ako mahal ng parents ko? May mga ganun po akong dumaan po talaga ako sa pinaka-rock bottom po nung nagsisimula po ako dito sa industry po. And do you say, or can you say, na you have overcome that? Tapos na ba yun? Yung phase na yun sa buhay mo? Tapos na? Or are you still going through it? The O tapos healing na? is there po. And because of PBB, I was able to actually forgive my dad. So yung hatred ko po sa dad ko, nandun naman po talaga siya ever since. Pero all throughout na siguro
na nagbago naman na po. Mas naging better naman po yung nararamdaman ko. And binigyan niya nga po ako ng letter sa loob ng bahay ni Kuya saying how much he's like, sorry po. So, I'm willing You naman po have talaga. accepted him Yes po. as he is. So, yung depression ko po siguro, not being able to forgive my parents for what they've done, yun po yung nanggagaling po yung pain ko. Pero right now, I could say na although the healing is still there po, I'm able to say na I've forgiven them naman na po. Wow. That's very good, That's very, very good. Kwento mo naman sa amin muna. Paano ka nakapasok as housemate diyan sa Pinoy Big Brother? Nag-audition po kami. Medyo marami po kami, Tita Mel. So, filtration po ang nangyari sa amin. Pero ever since I was young po talaga, gusto ko po talaga maging PBB Really? housemate. Oo, to experience the house. Aha. Yung maranasan ko lang po yung pagiging housemate. So, I'm really grateful po sa GMA, sa Sparkle po, na isa po ako sa mga naging option po nila na ipasok po sa loob ng bahay ni Kuya. Habang nasa loob ka ng bahay, ano yung mga realizations mo about your parents, about your siblings, about your life, no? Nung nandun ka sa loob? Sobrang hirap po kasi talaga sa loob talaga po, Tita Mel. Talaga ba? Sobra po. Hindi ko alam may Bakit? negative energy ba to. Sobrang Really? hirap po talaga. Pero nung nabigay po yung letter ng daddy ko, it felt like an embrace. Kasi I've been living alone. Nangungulila din po ako sa magulang, Tita Mel. Siyempre. I'm still so young. I want Siyempre, them yeah. to be with me. Pero intindihan ko naman din po yung mga pangyayari. And with my parents naman po, especially with my siblings po, nangungulila po talaga ako sa pagmamahal po ng siblings ko. So sa loob ng bahay po, mas nag-ignite lang po yung fire ko na galingan pa po sa loob ng bahay para po mapatayo na po namin yung dream na po namin na bahay. Oh. Opo. Have you? To follow. To follow. Kasi ngayon pa lang nangyayari ang lahat-lahat. Tita. I feel like... It's coming, Yes po. It's coming. Be positive. Yes po, yung PBB po talaga. I'm really grateful po. Parang ngayon po, mas malapit na po yung mga pangarap ko para po sa mga kapatid ko. Yun lang naman po. Bahay po, that will feel like home po para sa mga kapatid ko po. Nag-iba din ba ang relationship mo with your parents after PBB? Nag-iba ba? Ano nangyari? Ano po, now I'm able to hug them. Now I'm able to receive po love from them. Because my forgiveness po is coming from a place po of me being spiritual, healthy po. Parang Really? I ask God every time to be able to have that heart to forgive them. And nabigay po niya po yun, yung peacefulness po sa loob ng bahay na nahanap ko po sa loob ng bahay, yung peacefulness na yun na yes, hindi perfecto yung magulang ko. And mahal ko pa rin po sila kahit na ganun po yung nagawa nila sa akin, sa amin. So yung peacefulness po, dala-dala ko po ngayon. So kung may nagbago man po, it got better po. Really? Tita Mel. Oh, that's very nice to hear. Kamusta naman ang puso mo? Ay, sino ba yung Anthony na yan? Wala! Ba't may Anthony? Wrong! Sorry. Bakit? Di ba natin dapat sabihin yun? Si Anthony. Pwede naman pag-usapan niya si Manliligaw Anthony. po, manliligaw. Manliligaw. O, yun naman pala. Bakit? What's wrong with that? Ganda mong yan. Mas magtataka ako kung wala kang manliligaw. Di ba? Manliligaw po Sabihin mo siya. na, ano na, kamusta ba ang lagay ni Anthony sa puso mo? Grabe, parang iba yung question mo, Tita. Oh, hindi. Kasi sa Bisaya, iba yan eh. Ang Bisaya dyan, nakaka-relate sila. Kumusta ang lagay ni Anthony? Okay naman po siya. You like him? I do. Oh, you do. Okay. Oh, Bawal that's ba ito all. sabihin? That's all. Hindi ko alam. Pero kasi po, siya po ang nagdala sa akin sa church. Oh, really? Oh, isn't that nice? Yes, as a Christian. Siya po nagdala sa akin sa Christian church. Really po. Hindi po talaga naging mabandali sa akin before po ako pumasok ng bahay po, Tita Mel. Kasi December lang po yung nasaktan ako. December lang. Ngayong sobrang bago po. I was in my most depressive side. Really? Opo. Tapos si Anthony po, dinala niya po ako sa church. Kaya grateful po ako sa kanya po. Kasi I never had a boyfriend. So siya naman po,
patiently waiting naman po siya dyan. So, Ah, okay pa talaga, naman ha? po siya. Ay, teka muna, Shubi. Para sa ating mga ka-millennials, ha? Yeah. Siyempre, wag na, siyempre, ikaw ba ano ka? Gen Z? Gen Z. Gen Z? Gen Z? Gen Z. 24. Gen Z po ata. Oh, Gen Z. Tsaka yung isa, 2001. Gen X. Gen X. Oo, lahat yan. Yes. Okay. Ano ang pwede mong ipayo sa kanila na maiiwan mo sa kanilang aral, no? Or, inspiration, no? Dahil, dahil nga katulad mo, may mga nanonood sa atin dyan na mga toxic din ng pamilya, kung tawagin. Ano ba yung mga natutunan mo na at this point in your life after going through that journey of, hardships with your family? Siguro ang may papayo ko lang, especially to those people who grew up in a very dysfunctional family, na you should really cut the curse, break the generational curse. You're able now to do it. You're able to change. You're able to become better. Because right now we're in a generation na it's so easy to be knowledgeable about things. There's like online platforms na pwede mo, mas madali na po tayong matuto ngayon. And mas matatalino na din ng mga bata ngayon. So sana lang po na you start within yourself. If you grew up dysfunctional family mo, you have now the power to really break the chain. You now have the power to make your future family better. And nasa sayo lang yan. Huwag ka lang tumigil, huwag ka lang mapagod, huwag kang sumuko. Gaganda din ang buhay nating lahat. Very nice. Thank you very, very Thank you, much, Tita Shubi. Mac. And I really will pray that thank you, you will, in the future, all of these dreams and your ambition to be a doctor and all of that, sana ihatid sa iyo ng Panginoon talaga. All you, your Tita wishes in your life. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Tita. Okay. Galing. Thank you, Tita Ma. Oh, you come and kiss me. Why not? Pwede po ba? Oo, para para meron tayong... si Donnie. Oh, si Donnie. Ay, ako din. Crush ko si Diba? Donnie. Crush mo din si Oo, Donnie. naku. Can't buy me Pumasok love. sa bahay. My God. Ha? Pumasok po siya sa bahay ni Kuya. Talaga? Oo, doon po ata ako nag-start Na? na makilala ng mga tao. Oh, bakit? Bakit doon? Fun girl. Oh, I see. Tsaka ang gwapo kasi talaga. Oh, gwapo talaga. Matangkad pa, no? Tangkad, no? Tall, dark, and handsome. Just, yes, po, tita.